About isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Now, tutuloy po natin yung ating series po patungkol sa Navigating the Unknown. Ito po yung paglalakbay natin sa walang katiyakang mundo. Now, for sure, no, marami sa atin hindi sigurado sa mangyari sa hinaharap. Hindi alam kung ano mangyari bukas sa susunod na mga linggo. Marami sa atin nasa kadiliman at halos blinded, no? Hindi alam kung anong mangyayari. So, sa mga ganong pagkakataon, kinakailangan nating lubusang magtiwala sa ating Diyos kasi siya po ang nakakaalam ng kanyang mga plano para sa atin. Siya ang nakakaalam ng bukas at siya ang may hawak ng bukas. So, yan po ang talakay natin, no? 7 ways to navigate the unknown. So, yung una po, see through the eyes of faith. Sa mga pagkakataon na kagaya nito, marami tayong mga pinagdadaanan, mga pagsubok sa buhay, hindi ho natin dapat ginagamit yung ating literal na mata, physical na mata, kasi ang makikita lang natin yung mga problema at hadlang sa ating mga buhay. So, kinakailangan po natin gamitan ng spiritual eyes or the eyes of faith, yung mata na nakatuon doon sa invisible God, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. And number 2 po, remember God's faithfulness. Kung hindi po natin makakita ang bukas, tumingin po tayo sa nakaraan. Sapagkat sa nakaraan, makikita natin ang katapatan ng ating Diyos at yun ang magbibigay sa atin ng lakas para harapin ang bukas. Pangatlo po, we talk about obeying God. Obey before you complain. Yan po yung kahapon natin. No? Ngayon naman po ang tatalakayin natin ay trust God's beautiful plan. Ang Diyos po, meron talagang magandang plano. Kung nagpaplano tayo ng maganda para sa ating mga sarili, how much more yung Diyos? Mas maganda pa yung nasa isip ng Diyos kesa sa kaya nating isipin o ma-imagine, no? Laging mas maganda ang plano ng Diyos. Now, yung verse po na pag-aaralan natin, magmumula po sa Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Pakinggan po nating mabuti ito. Ito po ay basahin natin ng talagang taos sa ating mga puso. Sabi po rito, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Gayon may hindi niya malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Now, yung una po nating teaching ngayong umaga, God is the grand author of history. Ang Diyos po ang may hawak ng panulat ng kasaysayan ng sangkatauhan. At siya rin po ang may hawak ng panulat ng kasaysayan ng ating buhay. At kung tayo po ay binibigay natin yung ating buhay, inaalay natin yung buhay natin sa Panginoon at tayo po ay nasa kanyang mga kamay, maasahan po natin merong magandang isinusulat yung Diyos sa ating buhay. Yung kasaysayan po ng sangkatauhan, bagamat nahulog tayo sa kasalanan, meron pong original plan ng Diyos sa Genesis chapter 1, sa Genesis chapter 3, nahulog tayo sa kasalanan. Bagamat pumasok yung kaguluhan, yung kasamaan ng tao, yung resulta ng kasalanan, nagkaroon ng kamatayan, nagkaroon ng paghihirap, mga sakit. Bagamat lahat ng ito ay dumating dito sa nilikha ng Diyos, meron pong napakagandang plano ang Diyos. Yan po yung plano ng redemption o yung pagtutubos sa mga taong nahulog sa kasalanan at nagpakalayo-layo sa Diyos. Meron pong plano ang Diyos na muling ipanumbalikin ng mga tao pabalik sa Kanya. Kaya po yung history ng sangkatauhan, bagamat yung tao ay nagpakalayo-layo sa Diyos, meron pong maganda pa rin plano ang Diyos na ibalik sila. Ibalik yung sangkatauhan sa ating Diyos. At yan po ay isang plano na kailanman hindi isinuko ng Diyos. Hindi po hinayaan ng Diyos na tayo ay lumayo sa Kanya, mamuhay sa kasalanan. Sa halip tayo pinili niya, pinakitaan ng pag-ibig,
pinakitaan ng pagmamalasakit at ng habag, at tayo po ay iniligtas niya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ito po ay tanda na ang Diyos hindi tayo give up, ang Diyos hindi tayo pinabayaan, ang Diyos nagmahal sa atin, at ang Diyos merong magandang isusulat na kwento patungkol sa ating buhay. God is the grand author of history, not just the history of the entire world, but also our history. Pangalawa po, God makes all things beautiful in His time. Isipin po natin yung buhay natin parang nobela. Yung kasaysayan ng buong mundo, isang nobela ito. At yung Diyos yung author. At yung pangalawang puntos natin, God makes all things beautiful in His time. Hindi po pangit ang kahihinatnan ng istorya ng Diyos sa ating buhay. Kung ikaw kapatid nakakilala ka sa Panginoon right now, meron kang Kristo sa puso, meron kang Kristo sa buhay, nangangahulugan lamang na meron ng ginawa ang Diyos na mabuti sa iyong buhay. At sinasabi po sa Philippians chapter 1 verse 6 na yung Diyos na nagsimula na magandang bagay sa iyong buhay, yan ay lulubusin niya. Sa makatuwid po mga kapatid, hindi pwedeng yung buhay natin magtapos sa pangit na istorya o magtapos sa walang kwentang istorya. The fact na ang Diyos ang sumusulat ng ating istorya, ang istorya ng ating buhay, mapapanampalatayahan natin na napakaganda ng isusulat ng Diyos sa ating mga buhay. Yung istorya ng buhay natin ito ay magiging istorya ng tagumpay ng Diyos. So sabi po rito sa mga talata natin, He has made everything beautiful in its time. Kaya po kung nakikita natin ngayon ay kadiliman lamang at hindi natin makita yung liwanag ng bukas, asahan po natin, God makes all things beautiful in His time. Meron pong tamang timing ang Lord. Merong tamang panahon na inilaan ang Diyos na doon natin matututunan na napakaganda pala ng buhay natin kung ang Diyos ang nagsusulat ng istorya natin. Kaya wag po nating tangkain na kunin ang lapis, ang ballpen sa kamay ng Diyos at tayo ang magsusulat ng ating istorya. Wag na po nating tangkain yon. Kasi po, pag tayo ang nagsulat ng buhay natin, tayo ang nagdesisyon ng ating buhay, tayo ang nagsabi, nagdikta kung anong klaseng pamumuhay ang dapat nating ipamuhay, mapapariwara lamang po tayo, mapapalayo lamang po tayo sa Diyos. Kung isinuko na natin ang buhay natin sa Panginoon, huwag na nating bawiin pa. Hayaan natin ang Diyos ang sumulat ng napakagandang istorya mula sa ating mga buhay. Pangatlo po, God does not reveal everything to us. Sa istorya po ng buhay, hindi po inihahayag ng Diyos ang lahat ng detalye ng bukas. Hindi po hinahayag ng Diyos sa atin kung anong mangyayari sa hinaharap. Hindi po didetalyehin ng Diyos yung kanyang mga plano sa atin. Unang-una po, God does not owe us an explanation. Hindi po kailangan mag-explain ng Diyos sa atin. Wala pong utang ang Diyos sa atin na kailangan niyang bayaran. Wala pong pananagutan ang Diyos sa atin na kailangan niyang mag-explain o magpaliwanag sa atin. Now, kung ano po ang inihayag sa atin ng Diyos, yun lamang po ang para sa atin. Pero yung bukas po, hindi po binibigay ng Diyos yung detalye niyan sa atin. Kaya wag na po nating hangarin na malaman kung anong mangyayari sa bukas. Ang mahalaga po, nagtitiwala tayo sa Diyos ngayon. Ang mahalaga po, sumusunod tayo sa Diyos ngayon. Kaya sabi po rito sa verse natin, He has also set eternity in the human heart. Yung walang hanggan inilagay ng Diyos sa ating mga puso. Yet, no one can fathom what God has done from beginning to end. Walang makakaarok, walang makakaalam sa ginagawa ng Diyos simula pa ng una hanggang wakas. So, simula ng istorya hanggang sa katapus-tapusan, hindi natin malalaman yung detalye nun. Pero, ang isang sigurado lang, God makes all things beautiful in His time. At yan po ay dapat nating panampalatayahan. Paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, trust God for what we do not know. Pagtiwalaan po natin ang Diyos sa mga bagay na hindi natin nalalaman. Sabi po rito sa Deuteronomy chapter 29:29,
The secret things belong to the Lord our God. Meron po mga sekretong mga bagay na para lamang sa Panginoon, na hindi na natin kailangan tanungin, hindi na natin kailangan malaman. Kasi madalas po, pag pinaliwanag pa sa atin ng Diyos, baka mabaliw tayo kasi para lang talaga sa Diyos yung mga ganong information. The secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us. So meron naman po mga bagay na inihayag ng Diyos, at yung mga bagay na inihayag ng Diyos, yun po yung para sa atin. But the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of this law. Ano pong halimbawa ng mga bagay na inihayag ng Diyos? Yung Biblia po, inihayag po yan ng Diyos at yan po ay para sa atin. Yung mga bagay na wala sa Biblia na hindi inihayag ng Diyos, sa halip itinago ng Diyos, sinekreto ng Diyos, para lang talaga sa Panginoon yon. At wag na nating tangkain pa na alamin lahat ng mga detalye ng plano ng Diyos. So, trust God for what we do not know. Pagtiwalaan natin yung Diyos sa mga bagay na hindi natin alam. Kagaya po ng mangyayari bukas, hindi natin alam yon. Ipagkatiwala na po natin sa Panginoon yon. Sa trabaho natin, hindi natin alam mangyayari sa trabaho natin. Sa mga relasyon natin, hindi natin alam kung ano mangyayari sa kabuhayan natin. Ipagkatiwala natin sa Panginoon yon. So, trust God for what we do not know. Now, pangalawa po, trust God based on what we know. Ano po ibig sabihin nito? Pagtiwalaan po natin yung Diyos base sa mga bagay na alam natin at inihayag ng Diyos sa atin. Kagaya po ng Biblia, inihayag yan sa atin ng Diyos. So, pagtiwalaan po natin ang Diyos base sa kanyang kapahayagan sa Biblia. At pag nagbabasa po tayo ng Biblia, matututunan natin yung mga nangyari at ginawa ng Diyos sa Biblia na makakapagpatibay sa ating pananampalataya. Kaya po habang nagbabasa tayo ng Biblia, makikita natin ang pagkilos ng Diyos sa mga tauhan sa Biblia. At makaka-relate po tayo doon. Makikita natin yung ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Base po sa katotohanan na yan, tayo po ay magtiwala sa Diyos. So, trust God based on what we know. Pagtiwalaan natin yung Diyos base sa nalalaman natin patungkol sa sinasabi ng banal na kasulatan sa karakter ng Diyos. Ganun rin po sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. Alam na natin yon, no? So, patuloy nating pagtiwalaan ng Diyos based on what we know. Based doon sa mga ginawa na ng Diyos sa ating mga buhay. And number 3 po, trust God for He is the grand author. Pagtiwalaan po natin yung Diyos kasi siya po yung pinakamagaling sa lahat ng magaling na novel writer or novelist. I'm not sure kung yun yung tawag doon, no? Siya yung pinakamagaling gumawa ng isang nobela. Kaya po yung buhay natin, isa pong istorya yan. Pero hindi po natin to istorya lamang, kundi ito ay istorya ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po, kung babasahin natin yung istorya ng Diyos na ginagawa niya sa buhay natin, hindi pa po tapos yan. Pero pag natapos po yan, makikita natin yung kabuuan, napakaganda pala ng istorya ng Diyos sa ating mga buhay. Kailangan lang natin pagtiwalaan na yung Diyos natin, He is the grand author. He is the best author. He knows what He is doing. Alam niya yung ginagawa niya at alam niya yung direksyon ng istorya ng buhay natin. Kailangan lang natin pagtiwalaan kahit nasa sitwasyon tayo na hindi natin talaga alam kung anong mangyayari sa hinaharap. We have to navigate the unknown by trusting God that He is the grand author of our lives. So, tatlong application po, no? Trust God for what we do not know. Trust God based on what we know. And trust God for He is the grand author of our lives. Now, para po sa ating discussion, how does trusting God as the grand author of history help us when we face uncertainties in life? Now, samahan niyo po ako sa panalangin. Dear Lord, I come to you trusting that you are the grand author of history. You make all things beautiful in your time, even when I don't understand.
Help me to trust you for the things I do not know and to lean on what you have already shown me. I know you have a perfect plan for my life, even when it's not clear. Teach me to have faith, knowing you see the whole picture. Thank you for your wisdom and for being in control. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Ma'am Maria Cecilia. Maraming salamat po sa inyong suporta dito sa ating channel. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magkita-kita po tayong muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion.